Okay, so ito na yung syntax, and before tayo mag-start, explain ko muna. So, di ba ito yung hello world natin? So, yung itong import, ito yung namespace. So, namespace declaration. So, public module, module 1, a class and a module. So, ito yung module name and variable. So, variable, okay, wala pa tayong variable. The main procedure. So, ito yung main procedure. So, lahat ng program, di ba may main? Yung main, dun mag-i-start yung program. And end module. Itong end module naman, yung end sub, di ba yung end sub? Itong public end sub, itong function na to, sabihin, walang curly braces dito, di ba? Ayun yung pinagkaiba ng Visual Basic. So, hindi tayo gagamit ng curly braces. Gagamitin natin end module, end sub. So, i-declare nyo end sub. So, end module. So, ayun yung curly braces. Kung sa ibang language, diba curly braces yung ginagamit? Ito naman, i-declare nyo ganito. End. So, okay. So, yung unang line natin. So, itong system namespace, ayun yung para i-import natin yung system namespace sa program natin. So, for example, console write line. So, nandun yung sa system. And module. So, okay, sa next tutorial natin pagkano module. Okay, so one more time, di ba? Ito yung module na ginawa natin sa para siyang class, di ba? So, public sub main, ito yung main procedure, tapos console write line para i-print sa output natin. Okay, so kagaya ng sa una nating sabi ko sa unang tutorial, bago tayo mag-start, alam nyo dapat yung object-oriented na concept. So, yung Visual Basic object-oriented siya. So, dapat i-explain ko yung object-oriented. So, hindi ko gano'y papabaan yung tutorial. So, dapat alam nyo na yung object-oriented na concept bago kayo pag-aralan yung Visual Basic. So, yeah.